divine purpose sa the suffering of the Messiah. Ang Diyos nun ba nga katuyuan diha sa mga pag-antos sa manunubos. Ang atong text makita in the book of Isaiah 53, 9-11. So magbasa ko diri, sundalan ko ninyo sa hilo. Ang pulong sa Diyos nagingon, His grave was assigned with a wicked man, yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he will render himself as a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. And as a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, and he will bear their iniquities. Pipila ba din ninyo mga igsoon ang may guts o makaya ba niya nga igatugyan ang iyahang anak o tanaw niya musaffer sa dili makataong pagpatay, i-torture sa mga taong imong gustong luwason. Sa taong gusto nimong i-save mga igsoon. Paminaw ko murag wala siguro'y interesado nato mga igsoon ba. Ang Isaiah 53 verse 10 nagingon, but the Lord was pleased to crush him, referring na sa Messiah, putting him to grief. Igon pa si Louis Johnson, may comment siya sa mga passage sa Bible, nga kung dili daw kuno nato ni masabtan sa klaro nga pagsabot, mura ba og ang amahan ba bangis, mura ba og ang amahan brutal, nga iyahabang gitugyan ang iyang anak o gikalipay niya ang iyahang mga pag-antos o kasakitan mga igsoon. Ang Hebrew word nga gigamit ani nga pulong, i-translate ang word nga please, is wala ka na maghisgot o pleasure in the sense of human enjoyment. Dili ka na sama sa kalipay nga atong ginasidati ba, nga kung naay mga butang atong gina-enjoy, nagakalipay kita. But usa ka na kapulong nga purpose. It is a word of purpose. Usa ka pulong nga may katuyuan. It says that God purposed the servant's death. Nga ang Ginoo may katuyuan o iyahang gituyo ang kamatayon sa iyahang anak nga mao si Jesus nga mang Messiah. Nga ang kamatayon na himong posible as an offering for sin or divine forgiveness. Nga ang iyang kamatayon na himong posible ingon nga halad para sa mga sala o para sa pagpasaylo sa Dios kanato mga igsoon. Ang iyang kamatayon is no mere martyr's death. Dili ka na kamatayon sa usa ka martyr. It was an expiatory sacrifice, a satisfaction to the law of God. Nga ang iyang kamatayon mo kanatong nagtagbaw ba sa kasuko sa Dios, nagtagbaw sa balaod, hustisya, demand nga iya sa Ginoo mga igsoon. That is to say, pinaagi sa mga pag-antos sa Messiah, nga ang Ginoo nato iyahang that God accomplished His will, providing salvation for sinful mankind. Nga pinaagi ba sa pag-antos nining maong Messiah, gi-fulfill, gituman, gibuhat sa Dios ang iyahang katuyuan, ang iyahang pagbulutan, o naghatag siya o pamaagi ngang mga taong makasasala, maluwas mga igsoon. It was God in His sovereign will and wisdom, iyang gisent ang iyahang anak. Amen. I want you to understand that. Nga ang Ginoo sa iyahang pagbulutan, siya ang nagpadala sa iyang anak sa buhing Dios, to suffer emotionally, to suffer mentally, and physically para sa atong kayuhan. Amen. Siya ang nagpadala para nga iyang anak i-crush para sa atong kayuhan mga igsoon. Og niyaning mga musunod nga kamaturan regarding sa intention o sa purpose sa Ginoo sa pag-antos
nining iyang anak nga mao gyud si Jesus Christ, mga igsoon. Una, that the suffering of the Messiah prospers the desires of God. Nga kining mga pag-antos sa Messiah, mao kini ang nag-advance sa desire o sa tinguha nga iya gyud sa Dios. In verse 9 down to 10. That's why nga ng Bible, "And the good pleasure of the Lord will prosper in His hands." O ang mayong tinguha sa Dios, pagbulutan sa Ginoo, maglampos diha sa iyahang mga kamot, mga igsoon. Sa dihang ang atong unang ginikanan, wala pa sila gi-create si Iba o si Adan. O sa wala pa sila makasala batok sa Ginoo, nasayod na gyud ang Dios nga musupak gyud sila nga na kaniya. Because God is an all-knowing God. Nasayod ang Ginoo nga mo-incur sila of course curse upon sa ilahang kaliwatan, ingon nga consequence sa ilahang disobedience ngadto sa Ginoo. O ang Ginoo nanay redemptive plan sa iyang una-una. Wala pa makasala ang tao, wala pa na hagba ang tao from His presence. Ang Ginoo nana say plano, nana say redemptive plan, pinagi sa iyang saad nga mao ang seed nga mao si Jesus Christ, mga igsoon. Amen. Makita na nimo in Genesis 3:15. Ang tinguha sa Ginoo kaluwasan para sa tanan. Amen. That is the very desires of God. Mao na nga mao punay atong tinguhaon para sa atong isig katao, mga igsoon. Kung namay pinaka-desire, pinaka-tinguha ang Dios para sa tanan kaluwasan, ug mao punay dapat atong tinguhaon para pud sa atong isig katao, mga igsoon. Sa dihang si Jesus gilansang taliwala sa kriminal. So taliwala sa duha ka kriminal, mga bangisto nga mga kriminal, mga igsoon. Kini pagtuman lamang sa gipanagna sa karaan nga testamento nga ang Messiah will die among the wicked. Amen. Wa ba mo mahimo nganong naiduha ka kriminal sa wala og tuo ni Jesus? It happened, mga igsoon, tungod kay ang prophecy nagingon nga ang Messiah mamatay uban sa mga dautan. And it so happened. Amen. Dili itong random nga event. Katumanan kadto sa giingon sa karaan nga testamento. Og during po sa time sa ancient Rome supremacy, death on the cross was an ignominious death. Usa ka na kaklase nga makauulaw nga klase nga kamatayon. Sa diyang, but that's why ingon ang Bible, "Curse is everyone who hangs on the tree." Kung ang usa ka tawo mamatay pinagi sa paglansang sa krus, usa ka na ka makauulaw nga klase nga kamatayon. Tungod kay kana nga kamatayon reserved lamang para niatong mga kriminal. Reserve lamang na atong mga makasasala gyud kay sa nga tanan. Reserve lang na niatong mga traidor, niatong mga rebelde, niatong mga taong hilabihan kadautan, mga igsoon na nga usa siya ka makauulaw nga klase nga kamatayon. Og si bisan kinsa nga maibitay sa cross, dili na sila makadawat og proper og honorable nga burial. So dili sila makadawat og dungganon og maayo nga lubong, mga igsoon. Unsa ilahang ginabuhat ang patayng lawas, ilahang ibilin ngadto sa cross, and there dito mahinay-hinay ka-decompose ang maong lawas, usahay pagani kaunon sa mga langgam, sa mga uwak, mga birds of prey. So bitay dito, so naay mga uwak kaunon ang imong mata, imong lawas, hinahinay kadugta, mga igsoon. Ginabuhat kani sa mga Roman aron nga i-add ang shame o humiliation ngadto sa patay. Bisag patay na, pakaulawan pa. Bisag patay na, i-degrade pagyud siya pag-ayo. Og ingon man, warning kini ngadto sa mga tao nga dili sila gyud mobatok sa pangagamhanan sa Romano. Kay kumusupak sila, mao gyud ang ilahang dangatan, kamatayon sa cross, mga igsoon.
And then eventually sa dihang ang corpse, ang patayng lawas kana bitaw murag uga-uga na, ilahaday ng kwaon, and then ilahaday ng idamp ngadto sa city dump sa Jerusalem, kung hain may kalayo nga dili yun nagakapalong mga igsoon. Amen. So kwaon nila tong patayng lawas sa cross nga wa na siguro yung mata, maybe siguro kanang uban nga portion sa lawas nagatagak na, ila itong ilabay sa city dump o sa ilahang basurahan, kansang naay kalayo nga dili gyud nagakapalong mga igsoon. Sa diyang si Joseph of Arimathea, usapot ka disciple ni Jesus, ug usapot ka dato nga tao. Miadto kang Pilate og iyang gihangyo si Pilate para sa patayng lawas ni Jesus para sa proper nga burial. Sa walay daghang panguna-una, si Pilate iyang gi-grant ang maong request ni Joseph. O si Joseph uban sa mga tinun-an usab ni Jesus, ilahang gikuha ang patayng lawas ni Jesus o gilubong nila sa lubnganan sa mga dato. Nakuha niyo ang idea? Gilubong nila sa lubnganan sa mga dato o sa purpose aron matuman ang giingon sa prophecy nga ang Misaya igalubong sa lubnganan sa mga dato. Amen. So unsa may implication ani sa ato karon? Ingon ang Bible, because he was innocent, not even deceit found in his mouth. Nganong gilubong si Jesus sa lubnganan sa mga dato, tungod kay wa gyoy limbong, way bakak, nga nakaplagan nga na siyang baba. This means, kini nga prophecy, it proves the innocence, the sinlessness of Jesus. Amen. Ang kani nga mga prophecy nagpamatuod kini nga si Jesus wala gyud ay sala. Inosente si Jesus, wala gyud siya sala mga igsoon. Og sa dihang si Jesus walay sala, it makes sense sa rason nga only the blameless offering is acceptable to God. Nakuha niyo yung idea? Ingon ang Bible, nga ang Ginoo dili mo dawat og sakripisyo nga may apan. Ang dawato niya katong sacrifice nga walay apan. It means blameless mga igsoon. Jesus Christ mao kanay atong hingpit nga offering as a guilt offering mga igsoon. Amen. Nakuha niyo ang idea? Siya ang hingpit nga offering, guilt nga offering para sa atong mga kasalanan mga igsoon. Si John MacArthur may comment siya aning guilt offering, ingon niya, the whole animal put on the altar where there was a picture of completion or complete satisfaction. Kay sa guilt offering, ang tibok nga mananap, igabutang yun sa altar o iga-consume yun sa fire, mga igsoon. O kani, naghisgot kini, kang Jesus, mga igsoon. Kay siya lamang yun ang hingpit nga offering, siya ang kompleto nga offering, nga naghatag og hingpit nga katagbawan, hingpit nga kanang pagtagbaw sa hustisya nga ginapangita gidiman sa Dios mga igsoon. Amen. Amen. In short, si Jesus nga mao ang atong Messiah is God's gift, siya ang gasa sa Dios as our guilt offering. It is God Himself mo'y naghatag anak nga kanato para mo'y mahimong offering. Aron nga mawala ang iyang kapungot nga kanato, provided full payment for all our sins. Amen. Nga naghatag og hingpit nga bayad para sa atong mga kasalanan of all those who believe. Para ni atong tanan nga magatuo mga igsoon. Thus, only through Jesus, the plan of redemption will prosper. Mo nga pinagi lamang gyud kang Jesus nga ang katuyuan, ang desire sa Ginoo nga ang mga katawhan maluwas, maglampos ug mag-uswag mga igsoon. Mo nga ang Bible nagingon wa nagilaing pangalan nga gihatag sa amahan kansang kita magakaplag og kaluwasan only through the name of Jesus Christ, mga igsoon. Amen.
Pinagi lamang kang Jesus, nagauswag ang plano sa Dios nga mao ang kaluwasan sa mga katawhan, mga igsoon. Mao na nga dili aksidente nganong si Jesus gilansang tupad sa duha ka kriminal, dili aksidente nganong si Jesus gilubong sa lubnganan sa mga dato. That is to prove that He is innocent, that He is sinless. O ang iyang kamatayon mo'y nagtagbaw sa demand sa Dios Amahan, kay wala laing sakripisyo nga makatagbo sa gipangayo sa Dios, nga walay apan o walay mansa, mao lamang yun ang sakripisyo nga mao ang kinabuhi ni Jesus, kaysa lamang ngayon igsuon ang walay sala. Amen. Amen. Ikaduha, the suffering of the Messiah satisfied the wrath of God. Ang mga pagantos sa atong manunubos nagtagbaw sa kapungot nga iyang yun sa Dios. That is in verse 11. Satisfy means to appease an angry God through various gifts of sacrifices that has been long practiced by pagan and many religion even nganhi sa atong panahon karon. Ang pagtagbaw mo kana bitaw tong pag-appease, it means pagpahulip ba sa kasuko sa Dios pinagi sa paghatag og mga offering or gasa nga dugay na nang gina-practice sa daghan nga mga relihiyon o daghan nga mga belief maski sa atong panahon karon. Kabantay ba mo nga naay mga nasod nga pagting-init, maingon dahil sila nga nasuko ang Dios sa kanang ting-ulan. So kinahanglan nga maghalat tag sakripisyo aron iapis nato kining atong nasuko nga Dios. Kabantay ba mo niana? Sa una sa dagumbaan kung ting-init, naay mga tao dito nga ilahang buhaton, maghimo silang ritual kay maingon sila nasuko ang Dios nga tag-iya sa ulan, morning naay taas nga init, so ilang buhaton, mga tudayan sila sa Dagumbaan River, maghimo silang ritual dito, maghatag silang mga gasa o mga offering, aron ilahang iapis, ilahang paulian ang nasuko nga Dios para magpadalag ulan. That is the idea nga kaning ginaingon sa Bible about sa word na satisfy. But sa kaso sa matuod nga Dios, understand me brethren, walay human offering, walay human sacrifices that can satisfy His anger, thus making His wrath removed from us. Walay igong halad, walay igong gasa nga gikan nato nga makatagbaw sa kapungod sa Dios aron mawala ang iyang kasuko gikan nga rin nato mga igsoon. Wala. Amen. Mao na nga gihatag sa Dios ang only sacrifice through which ang iyang wrath can be appeased, through which ang iyang kapungod mawala mga igsoon, o kita nga mga makasasala nga mga tao mapasig-uli nganha kaniya. O kinsa na nga offering mao ang iyang anak nga si Jesus. Amen. Napaba mo diha. This act of appeasement is called propitiation. Kani nga buhat mo ni gitawag sa New Testament nga propitiation. Propitiation, it means averting the wrath of God by offering of a gift. Kana bitang imuhang malikayan ba? Ang kapungot ngayon sa Dios pinagi sa paghatag o gasa mga igsoon. It refers to the turning away of the wrath of God as a just judgment of our sin by God's own provision of the sacrifice of Jesus on the cross and being reconciled with Him. Tungod kay kining kapungot sa Dios, pagsilot sa sala, matarong man kana mga igsoon, because He is a just God. Napabata diha. Tungod kana sa atong sala. Pero kay dili man lagi siya gusto nga maulipon ta sa iyang kapungot, thus He provided a way
naghatag siya sa bugtong offering nga makatagbaw sa iyang kapungot, offering nga walay spot, offering nga kanang dili, offering nga blameless, offering nga walay sin, nga mao ang iyang anak, nga mao gyud si Jesus Christ, mga igsoon, aron pinagi sa sakripisyo sa iyang anak, mapasig-uli ta ngadto niya. Amen. Sa Bagong Testament, the act of propitiation always refers to the work of God and not the sacrifices or gifts offered by man. So wag yun na maghisgot sa atong halad para sa Dios, no. It talks about sa halad nga iyag yun sa Dios para sa atong kaayuhan, mga igsoon. Kaya wala kay halad kika nato nga makapawala sa kapungot sa Dios nga rin nato, mga igsoon. The reason for this is that man is totally incapable of satisfying God's justice. Wala gitay katakos nga atong mapahulipan ang kapungot, ang matagbaw nato ang hustisya ngaya sa Dios, gawas lamang nga atong i-spend ang atong eternity ngadto sa imperno, mga igsoon. There is no service, sacrifice, or gift that man can offer that will appease the holy wrath of God or satisfy His perfect justice. Wala igong gasa, wala igong simba, wala igong buhat matarong, wala igong mga pagampu, wala igong halad nga atong ginabuhat nga makatagbaw, makapawala sa kapungot sa Dios nga rin nato, mga igsoon. None. Amen. Amen. The only satisfaction or propitiation that could be acceptable to God and that could reconcile man to Him, ang bugtong butang nga makatagbaw lamang o makawala sa kapungot kaya sa Dios, butang nga madawat, acceptable sa Ginoo, aron nga kita mapasiguli nga na kaniya, had to be made by God. Kinahanglan nga ang Dios mo'y magbuhat niya na, mga igsoon. Mao na, tungod ani nga rason, ipadala sa Dios ang iyang anak nga si Jesus, came into the world in human flesh. Mayani sa kalibutan, Dios nagpakatao, aron mahimong hingpit nga sakripisyo para sa ato ang sala, mga igsoon. Amen. Mahimong hingpit nga sakripisyo para sa atong mga sala, para nga ikaw ug ako mapasiguli nganha sa ato ang Dios. Amen. Ikatulo, the suffering of the Messiah provided man's justification. Ang pag-antos sa Messiah mo kanay naghatag nato kahigayunan nga ikaw ug ako himuong matarong sa Dios, mga igsoon. Pinagi sa suffering sa Messiah, and by His knowledge, ingon ang Bible, He will justify those who believe, tungod kay iyahamang pagkapasanon ang ilang mga kasalanan. Justification is a gift in God's gracious judicial verdict, declaring a person just or right in His eyes on the condition of faith in Christ. Kaning pagmatarong, gasa kini sa Dios, nga iyang gideklarar ang usa ka tawo matarong diha sa iyang pananaw, pinaagi sa iyang pagtuo diha kang Jesus Christ, mga igsoon. Amen. This faith is not having knowledge, kini nga pagtuo dili lang tong basta lang ka nakailang kang Christ or kung sa-usang yang gibuhat para nato, pero mao kini ang kinasingkasing nga pagkaagni. It is a heartfelt persuasion kung kinsa gyud ay si Jesus o ang iyang redemptive works. Kung kinsa gyud ay si Jesus o ang butang ngayang gibuhat para ikaw ug ako, mga igsoon, maluwas. Amen. O ang ground sa justification is the redemptive works of Christ. Wa nagilain pa, mga igsoon. Walay laing basihanan sa atong pagkamatarong, mao ang gibuhat ni Jesus para nato.
His suffering, His death, and resurrection. Amen. Ang iyang mga pagantos, ang iyang kamatayon, o ang iyang pagkabanhaw. Mao na si Pablo ningon in Romans 4:25, who has delivered up for our trespasses and was raised for our justification. Kinsa ba daw kuno ang nagpaligkawas nato gikan sa atong mga kasalanan o nabanhaw para sa ato ang pagkamatarong. Amen. And that is Jesus Christ, mga igsoon. Why? Justified by faith. Nganong gimatarong man ta, pinaagi lang yun sa pagtuo. Ikaw ako, mga fallen being kita. Amen. Mga tao kita nga, mga makasasala. Mga tao kita nga nakabsan sa himaya sa Dios. O tanan natong ginabuhat, even how good or moral it is, it will never meet the standard of God, for nothing in us that is not been influenced by sin. Walay butang nga gikan nato nga makatagbaw sa unsa ang demand ngaya sa Dios tungod kay tanan nga naa nato namansahan og nahugawan man sa sala. Amen. Bisan pag unsa ka matarong ang tao, ang iyang pagkatao influenced by sin. Bisan pag unsa ka righteous ang tao sa tinan-awan sa iyang isig ka tao, pero kana gihapon wala makaabot sa standard niya sa Dios tungod kay ang tanan nga naa nato mga igsuon na naapektuhan man nining sala. Amen. Amen. That's why walay enough nga goodness, walay enough nga religiosity, walay enough nga morality nga makatagbaw sa kapungod sa Dios because everything in us na influence sa sala mga igsuon. Only Jesus' atoning sacrifice meet the righteous and holy standard of God, for He alone is without sin. Amen. Si Jesus lamang ang nakatagbaw sa gipangayo nga demand sa Dios Amahan, tungod kay siya lamang ang matarong, siya lamang ang balaan, o siya lamang ang walay sala, mga igsoon. Amen. And by believing in Him and His redemptive works, His righteousness was imputed upon those who believe, making Christ our righteousness, who makes us right in the eyes of God. Amen. Sa dihang atong gituuhan sa Jesus, o sa iyang gibuhat para nato, ang iyang pagkamatarong, iyang gihatag ka rin nato, pinagi sa atong pagtuo nganha niya, mo na nga si Jesus, mo'y nahimo natong pagkamatarong, o nahimo tang sakto at tubangan diha sa pananaw sa Dios. Amen. That's why ang Bible nagingon, Jesus Christ is our righteousness. Amen. Wala nga si Jesus, mo gyud ang atong pagkamataro. Amen. Understand me, brethren. Christ's suffering fully satisfied the holy and just wrath of God against sinners. Wala gyoy aniyo na ko pag-explain para mas kuha ninyo sa mas plain nga way. Example, kinsa ba diri ninyo nga kamo nga bana nga inyong partner pertig yung sukuan ninyo? Kanang naglagot gyud ninyo ba kay namo gihimo nga dili mao. So in order nga mawala ang iyang kapungot nimo, so di ba usay ang atong buhaton mag-offer siguro taog bulak, di ba? Maghatag siguro taog cash. Maybe siguro manglimpyo ta sa balay, maglabas siguro ta. Ang atong purpose para i-appease ang atong nasuko nga asawa. Di ba? Sa Ginoo mo man pud mga igsoon, ang atong Ginoo masuko gyud because He is holy God. Nasay anger towards sa mga makasasala. O walay-laing butang nga makawagtang niya na, mao lamang yun ang hingpit nga offering
nga walay sagol sala. Amen. As God's guilt offering on our behalf, Jesus Christ provided our justification. Siya ang atong guilt offering. Si Jesus mo atong guilt offering. Siya ang nagtagbaw sa kapungod sa Dios aron nga mabayran ta. Mo na nga hambog na kaining tao nga mag-ingon nga ang kaluwasan maangko niya pinagi sa pagpaningkamot. No, it's not. Because none of our works can truly satisfy or turn away the wrath of God. Amen. Which is received by faith in Him alone. Si Jesus mo atong pagkamatarong o ato nang nadawat pinagi sa pagtuo lamang gayud, not by works. Nothing can be added to Christ's work for our salvation. Amen. Wala na kay pwedeng idugang sa gibuhat ni Jesus para sa atong kaluwasan because His work is complete and sufficient. Amen. Tungod kay iyang trabaho kompleto o sufficiente mga igsoon. To add anything to His redemptive work is to deny its sufficiency. Daghang mga relihiyon nagtudlo nga kinahanglan nga imong pagtuo dungagan nimo og buhat aron ka maluwas. No, it's not. Tungod kay kung may igadugang pa ka sa butang nga gibuhat ni Jesus aron ka maluwas, imo lamang gipamatud-an nga gibuhat ni Jesus dili pa paigo mga igsoon. Amen. Nasabtan ba ko ninyo? Nasabtan ba gyud kahako ninyo? Amen. Wala na kay pwedeng idugang sa gibuhat ni Jesus tungod kay ang gibuhat ni Jesus hingpit og supisyente na to mga igsoon. Igo lang nimong tuuhan ang iyang gibuhat for you to be saved, for you to be justified, for you to kanang receive the forgiveness of sin mga igsoon. Amen. Diya kang Kristo, we are saved. Ang kapungot sa Dios nawagtang iyang gikuha. That is the word saved means. Ang iyang kapungot sa Dios has been removed. Ang atong mga kasalanan been fully paid for. And we have been declared righteous before God. Amen. Amen. Mangutana ko ninyo igsoon. Nabad rin ninyo nagasimba aron maluwas. Usay makadungog ko kay diya nga simba punta para nga makuha-kuhaan ang atong sala. Napoy akong madunggan nga may nalang ning magbuhat tag mga matarong butang, may nalang mabuhin-buhinan ang atong sala. None of our works makawala sa atong sala. Only the blood of Jesus. Amen. Mo na nga kung nagahuna-huna ka ang imong pagsimba, mo na ginadugang nimo sa gibuhat na Jesus para maluwas ka, then you are making the redemptive works of Christ insufficient and not enough. Pero kung nagtuta nga ang gibuhat ni Jesus sufficiente o wa na kay angay igadugang pa, mo na nga makapasalamat gyud taniya mga igsoon. Amen. Our good works only attest our faith. And it adds nothing to Christ's redemptive works. Kaning atong mga binuhatan, nagpakita lamang ni sa atong pagtuo. Amen. O wala yun ni gikadugang maski gamay sa butang gibuhat ni Jesus para ikaw ako maluwas mga igsoon. Amen. Amen. Muna nga atong Messiah, He suffered, namatay, nabanhaw, para na sa atong kaayuhan mga igsoon, for our salvation, for our redemption, para nga dili ta mahiyagom sa kapungot nga iya sa Dios, para makalingkawas ta sa anger nga iya sa Dios, para mahimutang matarong at tubangan sa mata sa Ginoo. O wa tay gikadugang anak maski gamay, kay nga atong kaluwasan gasa kana sa Dios.
ug dili na pinagi sa atong binuhatan. Tungod kay ang trabaho ni Jesus sa krus higpit ug sufisyente mga igsuon, ug wa na kitay angay igadugang pa para sa ato ang kaluwasan. The only thing atong mahimo is to have faith and to believe in the redemptive works of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Napapamudiha mga igsoon. Basin bayaw maghuna-huna mo, makadungog magugusahay, di naman na diri sa tuwa. Ay mga pasiyaw lagi nila nga, simba-simba punta panag sa murag duwa-duwa ba? Simba-simba punta, madalang maputol-putulan ning atong sungay. Simba-simba punta, madalang nga maduol-duol ta sa Ginoo. No. None of our works can satisfy or can turn away the wrath of God. Wala. Only Jesus. Mo na nga, wala gid masayop si Pablo sa dihang ningon siya nga ang kaluwasan maangkon pinagi sa pagtuo lamang. Grasya kini sa Dios ug dili ni atong buhat ug walay niyo sa nato nga makapangandak. Anong dili man maangkon pinagi sa buhat tungod kay tanan sa atong pagkakita are stained with sin. O walay igong matarong buhat nato nga makapawagtang sa kapungod sa Dios. Tungod kay ang Ginoo dili mo hadawat og halad na sakripisyo nga may buling og may mansa. Only Jesus. Amen. Only Jesus mo'y perfect nga sacrifice tungod kay ingon pa ang Bible, gilansang siya tupad sa duha ka kriminal. Usa ka makauulaw nga kamatayon pero gilubong siya sa lubnganan sa mga dato to prove he is sinless, to prove that he is innocent. Tungod kay inosente man si Jesus, tungod kay si Jesus wala may sala. Siya ang hingpit nga halad sakripisyo para sa kapasayloan sa sala sa mga tao. Amen. Di ba takapakpak-ana sa Ginoo? Mo nga diha kang Kristo Jesus ang atong kapasayloan. Diha kang Kristo Jesus ang atong kaluwasan. Diha kang Kristo Jesus ang atong kasiguraduhan. Amen. Wala man ta nagasimba aron ta maluwas. Nagasimba ta tungod kay ekspresyon ni sa ato ang pagtuo kinsa si Jesus. Amen. Amen. This is an expression of our faith kung kinsa si Kristo mga igsoon. Hallelujah. Manidog ta ug atong pasalamatan ng Ginoo.